So, are you happy this morning? Kasi niliram ko po yung ano yung masaya kasing sabihin eh. Masaya nga ba talaga tayong naririto sa bahay panambahan ng Panginoon? Amen. So, purihin po ang Diyos. So, salamat sa Panginoon. Natutuwa ako kasi si Kuya Angel ay natututo na sa buhay. Ito ay ano lang naman, side ano lang naman po. Mahusay. So, purihin po bakit. Ako naman eh, naniniwala to sa, sinabi niya kasi all things works together for good. At ako naman eh, blessed na blessed din naman. So yun. So para sa nakaka-relate, alam nila yung ibig ko sabihin. So yun. So gaya nga ng lagi ko sinasabi, talaga ako kasi tagapagturo lang talaga ako eh. Yun talaga yung gusto kong pagkatawanan sana hanggang huli. Pero sa mga hindi inaasahang pagkakataon, ganun talaga. Kung ano kasi ang tinatanim mo, yun talaga kaanihin mo. Sana dininiwala na talaga ako sa ganun. Ayun. So ngayong umaga, sisikapin nating pag-aralan una sa biyaya ng Panginoon at saka sa tulong niya na ano ba yung matututunan natin sa kasaysayan ni Nehemiah. Kasi alam niyo po, itong aklat kasi ni Nehemiah, kasaysayan ito sa Biblia patungkol doon sa kwento kung paano yung mga Israelita ay dinalang bihag doon sa Babylonia. At ito yung ano nila, kung paano sila makakabalik doon sa Jerusalem na pinanggalingan nila. So, dito sa ating pag-aaralan, makikita natin kasi yung pagkilos kasi ng Diyos doon sa kanyang bayang Israel, kasi pinapadaman ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa mga anak niya. Pero ang nakakalungkot, ang nagiging tugon ng mga Israelita doon sa pag-ibig na ipinapakita sa kanila ng Diyos, ang ginagawa nila, yung paglaban sa kanya sa pamamagitan ng pagsuway, tapos ang ginagawa nila, kahit na sumunod sa Diyos, sumasamba sila sa Diyos-Diyosan, which is, sa kabila ng napakaraming babalang ipinapaabot ng Diyos sa kanila, na wag nilang gawin yun. Kasi kung mababasa nyo sa throughout the history of Israel, ilang naman kasi ang tema kung bakit sila nakakaptive, di po ba? Kapag sila ay sumuwain sa Diyos, kahit mababasa nyo dun sa New Testament, sa simula pa lang nung kay Moses, na kapag sila ay sumuway, ito ang mangyayari. Pero yung nakakalungkot, yung mga Israelita talagang matitigas ang ulo na hindi rin naman taliwas o kaiba sa ating mga mananampalataya ngayon na minsan nakaranas tayo ng mga pagpapalo kagaya nga ng magulang kasi nga sobrang tigas ng ulo natin. So yung Israelita, ganito yung sitwasyon nila. So ang Panginoon nagpapadama ng kanyang pag-ibig bilang magulang nila. Yung mga Israelita naman, sige, ang tigas ng ulo na palaging sumusuway. So ang Diyos, sa kabila ng daang-daang taong babala sa kanila, dumating na yung kanyang pagkapuno. Ang tigas din naman ng ulo nyo, sige, ito na ang gagawin ko sa inyo. So, ginera sila ng mga taga-Babylonia. At alam niyo naman po, di ba, sabi ko nga sa inyo, isa sa mga dahilan kung bakit nagiging slaves yung mga tao noong unang panahon kapag sila ay natalo sa digmaan. Ba yun, sabi ko sa inyo. At hindi madaling maging slaves. Kaya nga nung tinapik ko last na pag-aaral natin tungkol sa slave. Isa kasi yun sa dahilan kung bakit nagiging slave sila. So, yung kanilang bansa ay na-destroy. Siguro kung sa ano natin, natalo lang naman sa digmaan pero titingnan natin ng mas maigi yan. So nawasak yung buong Jerusalem, nasakaw at nalupig yung kanilang bayan, tapos lahat sila ay dinalang bihag. Yung mga nakaligtas yung mga nakaligtas, dinala silang bihag mula sa Jerusalem papuntang Babylonia. So titingnan natin kung gaano kahirap yung pinagdaanan nila mamaya. So lahat sila yung mga nakaligtas, nagmarcha sila. Kung isi-search nyo yan, mai-imagine mo yung mo namatayan ka ng mga mahal sa buhay, tapos lahat kayo magiging alipin. At hindi lang basta yun yung pagpunta pa lang doon sa Babylonia, i-imagine mo yung hirap na nakakadena silang nakaligtas, dala-dala sila doon ng kanilang kalaban para maging alipin. Hindi madali yun. Sabi ko sa inyo noong unang panahon, hindi maging madali yung pagiging alipin. Na inaakala sa panahon ngayon na maging workers ka, marami kang benefits. Pero noong unang panahon, lahat ng mabibigat na gawain at tungkulin nakaatang sa isang alipin. So hindi madali yun. Imagine natin, nang masakop sila ng mga taga-Babylonia, ipinatapon lahat sila.
Meaning to say, yung bayang pinanggalingan nila parang naging ghost town. Parang walang, alam niyo yung ghost town? Yung talagang, as in, walang nakatira. Kung meron mang nakatira ron na nakaligtas na nakapagtago, talagang hindi ka mabubuhay dahil doon sa sinerge ko nga yung sa Nehemiah kung ano ba yung itsura ng Jerusalem that time. Mamaya ipapakita ni Ina mamaya yung ano. So, balikan muna natin yung ano para magkaroon kayo ng idea kung saan nanggagaling yung ating storyng pag-aaralan. So, nung ipinatapon sila doon sa Babylonia, lahat kasi sila naggaling sa bayan, sa mga rehiyon, kasi mapakalawak ng Jerusalem. So yun, sabi rito sa aking pag-aaral, sa loob daw po ng 70 years, nagbistulang ghost town yung bayan na yun. So napakatagal ng panahon. So kung iisipin ninyo, para sila yung, kung na-search nyo, parang na-imagine nyo, parang isang ancient cities. Kung i-search nyo, ano ba yung itsura ng ancient cities? Para silang isang lugar, isang bayan na parang napaglipasan na ng panahon. Siguro yung lugar nila, tinubuan na ng mga, kasi 70 years ba naman na lumipas, mga damo, guba. Kaya nga, yung bahay nyo, huwag nyong linisin sa loob lamang ng ilang taon. Baka gubat na yan pagbalik mo. Para ka nang nano, how much mo yung daang-daang taong lumipas na talagang totally damaged yung lugar nila at wala talagang nakatira. So, yan yung picture ng kanilang pinanggagalingan. Bigla ko tuloy naalala yung, sino ba sa inyo nakakapanood dito ng mga pelikula about war at saka mga gera? Di ba siguro, from time, siguro may pagkakataon na nakapanood kayo ng gera. Talaga kapag ginera ka ng isang bansa, talagang gigibain lahat yung bahay mo, susunugin, talagang walang ititirang nakatayong bahay. Talagang totally damaged yan. Parang ganun yung kalalagayan nila. So, bigyan ko lang kayo ng isang idea. So, nung dineport sila, ibig sabihin, nung dinala sila doon sa Babylonia, dinala silang bihag, yung iba doon, naka-settle down na. Kung makabatanggap na nila, kasi wala na silang magagawa eh. Maglupasay man sila, talo yung hari nyo eh. Naging matigas ang ulo nyo kasi yan ang pangako ng Lord. Kapag kayo ay susuway, ipapalupig ko kayo sa inyong mga kalaban. At kung kayo ay manunumbalik, kasi may mga pangako ang Panginoon sa kanila. So, titingnan natin mamaya yan. So, ganun yung kalalagayan nila. So, lahat sila, alipin, tagapagsilbi, naglilingkod doon sa hari ng Babylonia. Madali ba o mahirap? Kasi doon sa pinag-aralan natin nung last, connecting ito kasi, pagiging alipin, hindi ka po pwedeng magreklamo that time. Ngayon, marami kang rights and privileges. Pwede ka magpunta sa dole para sabihin mo, naabuso ko ng amo ko. Ngayon, noon, hindi po pwede. Pugot ulo mo pag reklamador ka. Reklamador ka, itapon sa leon yan. Kasi nagugutom yung alaga ko leon. Baka pamarisan pa yan. So, nasusundan. So, alam nyo po, marami sa mga Israelita, kabilang si Nehemiah, na, kasi, imagine ninyo, ito kasi sila Nehemiah, hindi na sila yung generation na sila yung nabihag ng mga Babylonia that time. Anak na sila ng mga magulang nila na naging alipin. Hindi siya yung first na naging slave. Anak na sila kasi ang daming taong pang lumipas bago dumating kay Nehemiah. So itong sila Nehemiah, makikita natin dito, bagamat maraming taon na nakalipas, kabilang si Nehemiah na patuloy pa ring sumasamba at nakakakilala sa Panginoon. Sa kabila ng sila ay nakatira na sa Babylonia. Nasusundan. So hindi siya yung first hand na nabihag ng mga kasi kung babasahin yung history, nangyari yung pagkabihag nila, daang taon na ang nakalipas kasi dumaan pa yan sila Estra, marami pang na daang taon pa, sabi nga nung pinag-aral ko, 70 years bago sila nabihag, tapos another 100 years nung una silang na-captive, tapos after 150 years, so kung suma total, mga 300 plus years, ilang taon ba tayo? Diba? Siguro pinakamaano lang sa atin dito, mga 60 years old. Imaginein mo yun na mga daang taon na ang lumipas nung sila ay mabihag. So, grabing hirap, grabing kung tutuusin nyo, talagang ganun na lang kasi yung hirap na dinaranas ng Israel dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Kaya nga yung pagsuway sa Diyos, akala nyo wala kang pupuntahan. May pupuntahan ka kapag sumusuway ka sa Diyos. Yan ang unang natutunan natin kay Nehemiah at saka doon sa mga Israelitang sumusuway sa Panginoon. So ito na nga ang nangyari. Bagamat bihag sila, pero ang nakakatuwa, meron pa ring mga matatapat na
nakakakilala at sumusunod sa kalooban ng Panginoon. At kabilang na nga dito si Nehemiah. So, yun yung kagandahan. So, bagamat nandun sila sa Babylonia, pero yung faith nila sa Panginoon ay andun pa rin. So, yun yung kagandahan. So, sabi rito, bagamat mga bihag sila, patuloy pa rin silang sumasamba sa Panginoon, sa Diyos. Ang nakakalungkot lang, marami doon sa mga kababayan nila, hindi na dinidesire pa na bumalik doon sa kanilang bayan. Ayaw na nila doon bumalik sa Jerusalem kasi imaginein mo, daan taon na yung lumipas, baka yung pupuntahan nilang lugar, gubat-gubat na, o kaya talagang, parang sabihin natin, talagang wala nang doon, wala nang buhay doon kasi wala nang nakatira giba-giba na yung nasa paligid nila. So wala ka nang babalikan, kung meron man, wasak-wasak yung bayan na yon. Tapos, paano ka magsisimula kung wala na talaga, di po ba? So, di mo alam o kung saan ka magsisimula. So, yun yung kanilang kalalagayan. So, kabilang sa mga mangilan-ngilan na dinala doon sa Babylonia, yung mga faithful na lingkod ng Panginoon, kabilang yung ilan doon sa kanila, they were raised up in the places of prominence. Ibig sabihin, may mga itinaas sa mga posisyon o napunta doon sa pamamahala na pinahintulutan ng Panginoon. Ibig sabihin, doon sa mga slaves na yun, kasi imagine ninyo, kung kayo ay alipin, wala kang choice kung saan ka pagtatrabahuhin nung nakasakop sa'yo. Pero ang kagandahan, napakabuti ang Diyos kasi doon sa mga ilan-ilang dalang bihag, yung iba doon, pinahintulutan ng Panginoon na mamahala doon sa Babylonia. At kung babasahin nyo yung mga tao na yon, isa doon sina Daniel, Sadrach, Mesach at Abednego. Pero mapakagagandang pag-aralan niya next time yung mga story nila kasi marami rin tayong mapupulot na aral doon. Tapos, alam nyo po, naging leader sila ng Babylonia in their own special ways. So magandang talakayan yan. At isa rin dito si Reyna Esther, di ba? Bagamat siya ay alipin, pero naging reyna siya ng Persia kasi pangasawa niya yung isa sa mga hari ng Persia. So, alam niyo po, sabi ko nga rito sa isang So, isa si Nehemiah sa matatawag nating privileged few. Kasi ngayon, pag privilege ka, piling-pili lang yan. Hindi lahat ng tao privilege. Kapag pumasok ka sa bangko, tatanungin ka, anong card mo, sir? Privilege ba o regular? Kasi iba yung treatment ng regular. Pipila ka ng pagkahaba-haba, di ba? Alam niyo yan sa mga nagbabangko. Pero kapag ikaw ay privileged few, dire-diretso ka dun sa counter, uupo ka na lang, sir, ano po ba yung transaction? Di ba, may mag-a-assist pa sa'yo. So, alam niyo po, itong si Nehemiah, napabilang sa doon sa mga prominenteng tao na nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng pangunahing tungkulin sa pamamahala. Hindi biro yun. Kasi para ikaw, kalaban ka ng isang bayan at mabigyan ka ng pagkakataong mamahala, baka isipin sa'yo nung boss mo, baka inaano ko nito. Yung sinasaksak akong patalikod dito, baka mamaya nagtatayo ito ng rebellion at kumalaban sa akin. Di ba? Kung ikaw ba, halimbawa kami ni Kuya Jerry, magkakampi kami. Hindi ko kukuhaning kanang kamay ko yung kalaban ko, sa kalaban ko manggagaling. Kasi, baka mamaya may pinaplat siyang plano para pabagsakin ako. Ang kukuhanin ko siyempre yung kadugo ko, yung kababayan ko na hindi ako tatraidorin, na nasusundan. Kasi si Nehemiah, kalaban nila yun Lahi ng kalaban. Pero tingnan natin itong si Nehemiah, nabigyan siya ng pagkakataon na magkaroon ng pangunahing tungkulin doon sa pamamahala sa hari. So tingnan natin kung gaano kalapit yung kanyang katungkulan. So, alam mo yung job description ni Nehemiah? Ang job description ni Nehemiah, sabi ng Nehemiah chapter 2 verse 1, ang tungkulin niya, tikman ng alak sa harapan ng hari upang matiyak na wala itong lason. Alam niyo po, kung ganong kalapit ang magiging serbisyo mo, yung hari na sumakop sa buong bayan mo, baka po pwede kang mag-plot ka. Napapanood ko kasi sa mga movie. Ang isa sa mga ancient movie, ang isa sa kinamamatay ng mga high-ranking official, especially ng mga king, yung nag-plot yung mga yung mga
trusted allies niya na nilason siya, bigla siyang, alam niyo yun? So, pwede mong lasunin yung hari, pero namatay siya, so po pwedeng maano yung kaharian niya, ma-divide. So, nasusundan. So, anong ipinapahiwatig nito tungkol sa katungkulan ni Nehemiah? So, si Nehemiah, mapagkakatiwalaan siya. Granted na yon. Kasi hindi siya pwedeng malagay doon sa posisyon na yun kung hindi siya tapat. So, meron siyang mabuting pagpapasya, meron siyang katalinuhan, mahusay siyang magtrabaho. Ito nga yung lagi kong sinasabi sa alam niyo po, sabi ng Proverbs chapter, di po ba? So mapagkakatiwalaan at sabi nga nung Proverbs chapter 22 verse 29, ang mahusay na magtrabaho ay higit kanino pa man ay hindi alangang isama sa hari. At sabi ng Proverbs chapter 14 verse 35, sa matalinong alipin ang amo ay nalulugod, ngunit sa utosang walang isip, siya ay napupuot. Alam niyo po, ito yung last kong sinasabi sa inyo, kung magiging alipin ka na rin lang naman, maging alipin ka na ng hari, huwag ka nang maging alipin ng kapwa mo alipin. Kasi magkaiba yun. Napakalaking, may hinahanap akong verse sa Bible na kung magiging pinakamagaling ka na manggagawa, hindi darating ang panahon, yung pinaglilingkuran mo, hindi lamang basta-basta nasusundan. Kaya nga, sa lahat ng ginagawa natin, in-expect ng Lord, yung pinaka-excellence yung ginagawa natin, pinakamabuti. Kasi hindi ka mananatiling nandiyan ka sa ganyang kalagayan kung pagbubutihan mo lang ang iyong ginagawa. At yun yung nangyari kay Nehemiah. Yun lang yung punto doon. So, parang hindi na tayo magtagal. So, si Nehemiah, makikita natin pinakamahusay siyang manggagawa na kinalulugdan ng hari. So, hindi kasi siya talaga mapupunta doon kung ginagawa niya, waso-waso lang, nasusundan. So bilang mga Kristiyano, yun yung una natin matututunan kay Nehemiah. Kung ikaw, estudyante ka, pagbutihin mo yung pag-aaral mo para dumating yung time, diyan ka pagpapalain ng Lord. Kasi kung pababayaan mo yan, huwag kang umasang pagpapalain ka ng Panginoon. Kung nagkatrabaho ka, pagtrabahuhan mo yung ginagawa mo, maging masaya ka na dyan. Nasusundan. Kaya nga ako, ine-enjoy ko na lang kasi talagang andito na eh. Kaya babalikan natin yan. So, makalipas ang 70 taon ng pagkakabihag, tingnan natin yung pagkakataon na nabigyan sila kasi ng break. So, dahil mabuti siguro yung pakikitungo nila doon sa Babylonia, yung hari ng Babylonia, binigyan sila ngayon ng pagkakataong bumalik doon sa Jerusalem. Ito yung kagandahan. So, pinabalik sila doon sa dati nilang lupain, sa Jerusalem. Sabi nung sa mga scholar, yung mga dinalang bihag sa Babylonia, mga around 2 to 3 million. Yung dinalang, ganun kadami, yung dinalang bihag. So napakadami, di ba? Isip mo, gaano karami milyon. Pero yung bumalik lang doon sa Jerusalem, mga 2% lang daw, mga 50,000 lang yung bumalik. Kasi siyempre yung iba doon, alam pa, ibabalikan natin doon, giba-giba na yun. Pero yung ibang gustong bumalik doon, bumalik sila mga 50,000 lang daw, approximately, sabi nung mga scholar. So, nung bumalik sila sa Jerusalem, nung panahon ni Ezra, makikita yan sa Book of Ezra, itinayong muli nila yung templo. Ito yung una nilang ginawa. Nirebuild nila yung templo. Tinayo nila yung bahay panambahan ng Diyos. Tingnan natin kung anong kahalagahan noon. So, alam niyo po, sa pamamagitan ng pagtatayo nila ng templo, naitayo nila yung foundation muli para sa mga Israel. Alam niyo po, ano po ba yung kalahagahan ng templo sa mga Israelita nung panahon ninyo? Nung panahon yon, alam niyo po, ang kalahagahan ng templo sa Israel, kasi dito sila nakikipag-ugnayan sa Diyos. Alam niyo po ba ang dahilan kung bakit sila na-captives? Kasi pinabayaan nila ang templo ng Panginoon. Sumamba sila sa Diyos-Diyosan, which is, yun yung kinamumuyaan ng Diyos. At nung bumalik sila sa Jerusalem, yun talaga ang una nilang ginawa. Binuild nila yung templo ng Panginoon. Para higit ninyong maunawaan yung pag-aaralan natin, itong aklat na ni Nehemiah, sabi ko nga sa inyo kanina, nagsimula 15 years after na mag-end yung Book of Ezra. Diba, Book of Ezra ngayon, lumipas pa yung 15 years bago nagsimula si Nehemiah. At sabi rito, halos 100 years matapos yung una silang mabihag. So, humigit kumulang 115 years simula nung makaptig sila.
So, patay na siguro yung mga nanay-nanay nila kasi matagal na taon na lumipas. Tapos, 150 years ang lumipas nang ang Jerusalem ay winasak at sinira. So, ganun katagal na lumipas na panahon na sila ay mga alipin ng Babylonia. So, nung nabigyan silang pagkakataon, ang una nilang ginawa, siguro, na-realize nila, pinabayaan natin ng Diyos, siguro ito na yung time para muli tayong manumbalik sa Diyos. So, nirebuild nila yung templo. So, halos sa napakahabang panahon na lumipas, na natiling guho, durog, wasak at walang mga pader ang Jerusalem. Kasi ang naitapatayo lang nila yung templo. Pero yung surrounding ng Jerusalem, na natiling giba-giba, wasak na wasak, at talagang wala kang ano, templo lang talaga yung naitayo nila doon nung bumalik sila. So bago pa ito, ang mamamayan ng Jerusalem ay nagsikap din na muling itayo ang muog at pader ng Jerusalem. Pero sa isip nila, na habang sila ay nagtatayo, ang naging kalaban naman nila, yung mga surrounding neighbors nila na kalaban din nila. Kasi alam niyo po ba, di ba, ang Israel, marami silang kalaban eh. Cananeo, Jebuseo, lahat ng Seyo, kalaban nila yan. At dahil galit sa kanila yung mga yon, nung nagiba yung Jerusalem, nung sinisikap nilang itayo yung mga wall, inano sila, parang ginipit sila. Ayaw nilang muling maitayo yung Jerusalem kasi nga, kapag naitayo yung muli yung Jerusalem wall, siyempre lalakas na naman muli yung mga Israelita. So, sabi siguro nila, hindi po pwedeng maitayo yan. So, pinigilan sila ng mga ng mga kalaban nila. Nagbigay sila ng mga obstacle, nagbigay sila ng mga hadlang para hindi yun maitayong muli. Nasusundan. So ito na nga, nanatiling wasak at giba yung mga pader, nanatiling vulnerable yung mga taong nakatira doon na bumalik, hindi sila ligtas. Kasi from time to time, sinusugod sila ng mga tulisan, sinusugod sila ng mga kalaban nila. So, dumaan pa ang ilang mga taon, kahit na muling naitayo yung templo, halos wala pa rin tumira doon sa Jerusalem. Ang dahilan, giba yung pader, wala silang protection sa kanilang mga kalaban. Nasusundan. So, dito papasok yung kasaysayan ni Nehemiah, na ito yung pag-aaralan natin. Dito sa verse 1 na binasa natin, makikita natin, nasaan ba si Nehemiah sa pagkakataong iyon na bumalik yung mga ano. Sabi ng verse 1, sa Nehemiah, talakayin natin na. Nehemiah chapter 1. Ganito ang salaysay ni Nehemiah na anak ni Hakalias. Noon ay buwan ng Kislev at ika-20 taon ng paghahari ni Artajerjes. Kung si Nehemiah ay nasa punong lungsod ng Susa. Yan. So, si Nehemiah ay nasa punong lungsod ng Susa. Ano ba yung lugar na ito? Ito yung lugar kung saan, ito yung kapitolyo ng mga hari. Ibig sabihin, si Nehemiah ay namumuhay sa mismong palasyo ng hari. Alam niyo po, kung pag-uusapan yung antas ng pamumuhay, kung pag-uusapan natin yung ganda ng buhay ng tao that time, siguro, sasabihin ng iba, itong si Nehemiah naka-arrive na. Napakaganda na yung kanyang katungkulan, napakaganda ng kanyang kalalagayan sa buhay kasi kung meron mang pinaka-premium na buhay that time, yung makapanirahan ka dun sa mismong kinalalagyan ng mga hari. Siguro kung meron mang doong pinaka-the best na mga bagay, pinakamagandang kwarto, pinakamagandang mga pagkain, pinakamasasarap, andun sa lugar na yun kasi hari yung siniserban doon. Nasusundan. Okay, so kung nakaka-LL sa buhay ang pag-uusapan, baka si Nehemiah, siya yung presidente ng mga nakaka-LL sa buhay that time. Kasi, biri mo sa palasyo ka nakatira, sino sa inyo rito yung nakakaalam na makapanirahan ka malapit sa Malacanang? O, di ba? Yung makatira ka lang malapit sa Malacanang, privilege na yan kasi bago ka makapasok sa malapit sa Malacanang, ang dami mong gate na dadaanan. Apaka-stricto nung mga security diyan. Kung mismong sa Malacanang ka pa nakatira, privilege ka na. Saan ka nakatira sa Malacanang? O, di ba? Big time ka. Di ba? Nasusundan. Hindi na masama para sa kalalagayan ni Nehemiah. So, yun po yung kanyang sitwasyon. So, right away, malalaman natin na magkakaroon tayo ng idea na
idea na itong si Nehemiah hindi basta-bastang tao. Napakaswerte naman ng taong ito na alipin siya, pero sa hari siya naglilingkod. Hindi na masama na maging alipin. Kung alipin ka doon ka sa pinakadulo, alipin ka nung alipin na alipin, ang hirap naman ng kalagayan mo sa buhay. Hindi po ba? Yun nga sabi, gusto kong i-ano sa inyo. Hindi lamang sa basta-basta, kundi kabilang sa mahalagang tao na naninirahan sa palasyo kasama ng hari. Kung nasaan, naroon lahat ng kaginawahan, naroon lahat ng kasarapan ng buhay, kagandahan. Alam niyo po, kung pinag-uusapan natin yung safety, kung pinag-uusapan natin siguro yung seguridad, ang pinaka-safe na lugar that time, kung lusubin man sila na makaaway ng Babylonia, ay yung kinalalagyan ng hari na kung saan naroon si Nehemiah. Kasi bago ka makapasok doon sa pinaka-palasyo ng hari, ang dami mo nagdadaan ng mga ano doon, nasusundan. Bago ka makapasok doon sa unang himpilan pa lang siguro, giba na yung kakalaban sa hari, andun pa sila sa palasyo ng hari. So yung mga security doon, mga hindi lamang PSG, nasusundan. Hindi lamang yung ranking police na nababantay doon sa kanto, kundi yung pinakamagagaling na police. Imagine mo yung premium na kinalalagyan ni Nehemiah. Pero pansinin niyo po sa verse 2, bagamat naninirahan si Nehemiah doon sa Persia, sa hari, nandun siguro sasabihin ng mga kasama niya, naku, iyan yung pinapangarap kong buhay, iyan yung gustong-gusto kong mangyari sa buhay ko na wala na siguro kong hahanapin na makapagtrabaho lang ako doon, okay na ako doon. Pero alam pansinin niyo, yung puso at saka interest ni Nehemiah, wala doon sa kinalalagyan niya nandun sa Jerusalem. Nasusundan. Which is, sabi ko nga, papakita ni Ina mamaya, which is approximately 800 miles o 1,300 kilometers away from Jerusalem. Ganun kalayo. So sabi nga ni Google, sinerge ko kasi gaano ba kalayo yung Susan doon sa Jerusalem kung saan sila pinag-ano. So sabi rito, kung pag-uusapan natin yung travel time, kung magdadrive ka ng sasakyan, sino yung mga driver dito? Kung magdadrive ka ng 50 kilometers per hour, marireach mo yung Susan to Jerusalem, mga, sabi rito, 31 hours and 30 minutes. Depende pa ito doon sa bilis at klase ng sasakyang gagamitin mo. So, inimagine ko, ano ba kalayo yun? So, sinerge ko rin yung Apari, Bulahulo. Hindi pala nagkakalayo yung ano, kasi makikita ni dyan. Kung gaano kalayo yung Apari, Tuhulo, ganun yung travel time na ginawa ng mga Israelita papuntang Babylonia. Imagine ninyo yun, nung dinala silang bihag doon sa Babylonia, ganoon kalayo yung march ang ginawa nila, papunta doon. Yung pagta-travel mo pa lang doon na nakakadena ka. Siguro hindi lang yung magte-take ng araw, buwan yun. Ito may sasakyan ka, ilang araw ang tinravel mo, straight line yan siguro kung bundok-bundok pa yung pinagdaanan nila, talagang ganun kahirap yung pinagdaanan ng mga Israelita, na siguro yun din na naging dahilan para magtanda sila. Di ba? Yung hirap kasi, imagine mo yung walang sasakyan noon. Ngayon may sasakyan na, mahirap pa So, gusto ko lang pa-imagine sa inyo. So, ganun na lang yung kagustuhan ni Nehemiah na makabalita doon sa kanyang mismong bayan. So, sabi niya siguro doon sa mga, kasi isa sa mga bumalik doon, yung kapatid niya, nung bumalik na nag-report sa kanya, sabi niya, ano bang balita diyan? Kamusta na? Ano bali-balita? Yun yung desire niya, hindi siya, bagamat masaya siguro sa kanyang trabaho, pero yung desire niya, makabalita tungkol doon sa Jerusalem, ano ba nangyayari doon sa kanilang bayan. Na kung titingnan mo, in the first place, wala namang sang idea kung ano ba yung bahay na pinanggalingan ng kanilang mga ninuno kasi hindi pa sa buhay noon, nung time na to. Pero yung desire niya, yung puso niya, andoon sa lungsod na ng Panginoon. So, wala siyang alam, stranger siya dun sa bayan ng Jerusalem. Yet, because his heart was for the things of God, his heart was not for himself, but for others. Hindi yung puso niya, hindi lang sa kanya, kasi kung siya nasa kanya na halos lahat Pero ang puso niya, nandun sa mga kababayan niya na naghihirap doon sa Jerusalem. Yung kalagayan nila ron ay hindi maganda. Nasusundan. So, dahil ang puso niya ay maka-Diyos, hindi niya iniisip yung sarili niyang kapakanan, kasi kung siya lang, hindi na ako aalis dito.
Hindi na ako komportable na yung kalagayan ko rito, wala na akong kailangan. So bakit pa ako aalis dito? Kung baga sasabihin ng iba, nasa kama na ako, lilipat pa ako sa sahig. Eh baka nga kung hindi lang sahig eh. Nasa kama na ako, lilipat pa ako sa lupa eh kasi walang sahig dun sa Jerusalem. Giniba ng mga kalaban. Nai-imagine niyo po ba yung hirap? Pero